Kung nagiging erratic ang idle ng makina mo lalo kapag naka-aircon at madalas ka namamatayan ng makina o kaya ay nasusunugan ng computer box, baka kailangan mong i-check ang ICV ng makina mo at palitan na to. Dito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinalitan ng ICV ng makina ko. Pero bago tayo magsimula, ito muna ang ilang detalye na kailangan nyo malaman. Sa proseso na to, kailangan i-disconnect yung map sensor, throttle position sensor, coolant hose, at ang mismong IACV. Tatanggalin ko din yung air intake assembly para mas malaki ang working space ko. Take note na aftermarket air intake yung nakakabit sa makina ko kaya maaaring iba yung steps na need gawin if stock yung tatanggalin. Kakailangan ding tanggalin yung throttle cable para matanggal yung throttle body. Tatanggalin din yung vacuum hose na nakakabit sa throttle body. Ngayon tatanggalin yung 4 na nut para mahugot yung throttle body mula sa intake manifold. Pagkatanggal ng throttle body, yung coolant hose naman ang tatanggalin ko. Ito na yung natanggal na throttle body. Mas makikitang maigi dito yung throttle position sensor,
map sensor, throttle linkage na nakakonekta sa throttle plate, at ang IECV na papalitan. Ito naman yung IECV na ipapalit ko. Para matanggal yung IECV, kailangan tanggalin itong 4 na tornilyo na to. Makikita dito kung gaano kadumi at gaano karaming carbon na yung namuo sa loob ng IECV na posibleng nakaka-apekto na sa functionality nito. Marami na ring namuong carbon sa throttle plate. Magandang idea na linisin muna ang throttle body bago palitan yung IECV at ikabit ulit ito sa makina. Gagamit ako ng basahan at brake cleaner para malinis yung throttle body assembly. I-sprayan ko ng brake cleaner yung loob ng throttle body pero tatakpa ko yung butas na nakakonekta doon sa map sensor para hindi ito pasukin ng brake cleaner. Ito na yung nalinis na throttle body assembly. Lilinisan ko na rin yung intake manifold hanggang sa kaya kong abutin. Ngayon ikakabit ko na yung IECV replacement. Ito yung rubber gasket galing dun sa lumang IECV. At ito naman yung kasama sa replacement. Since mukhang okay pa naman yung gasket ng luma, yun na lang muna ang gagamitin ko.
Pinalitan ko yung mga tornilyo in criss-cross pattern para flat and pantay yung mga ikpit nila. Kapag ilalagay na yung gasket para sa throttle body, kailangan lang siguraduhin na naka-align to dun sa butas ng throttle body. Unahin kong ikabit yung coolant hose para hindi na mahirap ipasok kapag nakasalpak na yung throttle body. Kakabit ko na din yung mga tornilyo at higpitan to in criss-cross pattern din. Ipa-plug ko na ulit yung mga socket ng AACV, map sensor at throttle position sensor. Ibabalik ko na din yung backing hose. Ipa-plug ko muna yung socket ng mass airflow sensor para hindi mag-check engine kapag in-start ko yung makina. Test run na. Okay. Ngayon, ibabalik ko na yung ibang parts na tinanggal ko.
Sana makatulong sa inyo tong guide na to. Salamat!